100 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng kalamidad, gaya ng mga tinamaan ng bagyo at lindol. Ang pera ibibigay sa iba't ibang mga ahensya para sila ang manguna sa mga proyekto. Pero ang DBM o ang Department of Budget and Management, sinigurong bubusisiin nilang mabuti ang disbursement ng pondo. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, 138 billion pesos. Ganyan ang halaga ng gugugulin ng pamahalaan para doon sa rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda. Doon sa ating bagong pasang budget na GA8 for 2014 ay meron ng 100 billion pesos na Calamity and Rehabilitation Fund. Yung kulang ay manggagaling sa savings at doon sa natipid na 14.6 billion pesos galing sa mga pork barrel ng mga mabatas na naharang ng Korte Suprema. Wala pang inilalabas na pondong mula sa bagong pasang budget sa 2014 para ipambayad sa mga proyektong may kaugnayan sa rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Yolanda. Ito ang sabi ng Department of Budget and Management o DBM sa harap ng mga balitang umano'y overpriced ng mga bank houses sa Tacloban. Di pa. Wala pa. You know, the eyes of the world is still on the country. So therefore, any allegations of this nature has to be looked into immediately. Sa General Appropriations Act of 2014 na pinirmahan ng Pangulo noong Desyembre, 100 bilyong piso ang inilaan para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng iba pang bagyo tulad ng Pablo at maging ng mga lindol sa Cebu at Bohol. 20 billion pesos ang nakabudget na sa iba't ibang ahensya, samantalang ipangungutang pa ng bansa ang 80 billion pesos mula sa iba't ibang ahensya tulad ng World Bank at Asian Development Bank. Sabi ng DBM, 138 billion pesos ang kailangan para sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinira ni Yolanda. Ibubuhos na raw ng DBM ang 100 billion pesos na Calamity and Rehabilitation Fund para rito at dadagdagan na lamang ng 14.6 billion pesos galing sa naharang at hindi na nagastos na Priority Development Assistance Fund o PDAF dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal dito. Sa laki ng pera, paano ba masisigurong hindi ito mabubulsa ng ilan? Sabi ng DBM, mahigpit ang sistemang ipatutupad nila. Kung hihingi ng pondo ang mga ahensya, dapat detalyado ang request nila kung saan at paano gagamitin ang pondo. Kailangan nila magsumite ng special budget request. Bukod dito, hiningi rin daw ni Rehabilitation SAR Panfilo Lacson na masilip ang mga hinihinging gagastusan ng mga ahensya. So may oversight siya sa budget? In fact, he prefers to exercise that. All of those will be approved by the President because once I receive the request, then I clear it with the President for release. Pero bukod sa pondong galing sa budget, may pera pang galing sa mga donasyon mula sa iba't ibang bansa na pandagdag sa rehabilitasyon. Sa pinakahuling tala ng DBM, 23.7 billion pesos ang ipinangakong ibibigay o pledges. Pero ang natatanggap pa lamang ng ating pamahalaan na aktual na donasyon, wala pang 1 bilyong piso o 592.5 million pesos pa lamang. Ito ang magagamit ng DSWD, Office of Civil Defense, DOH at ang mga LGU. I mean, the least that you can do for them is just to make sure, give them what is due them. And kung may kalokohan pang mahahalo dyan, I mean, you know, that you will just simply be adding to the misery. Jessica, ngayong linggo ay magpupulong ang DBM at itong si Rehabilitation SAR Secretary Panfilo Lacson para nga ipaalam sa kanya yung pondo na available para dun sa rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng Yolanda, Jessica. Okay, so 100 billion lang ang nakalaan mula sa budget. Kulang ito ng 38 billion. And sabi nila, pwedeng manggaling ito sa savings, etc. Pero Joseph, ang tanong ko, hindi ba ito violative nung naging desisyon ng Supreme Court on the PDAF? At kahit yung pending ngayon na DAP, no, wala pa kasing ruling yun ng Supreme Court. Hindi kaya itong pag-re-realign para sa rehabilitation, although naintindihan natin, nasalanta malaking bahagi ng ating bansa, no? Kaya lang, masusunod kaya yung proseso na indicated or implicated in the Supreme Court ruling? Doon sa Supreme Court ruling, unang-unang na, ang sinabi ng Supreme Court doon ay bawal na yung mga hindi naka-itemize na gastusin, no? At hindi dapat nakikialam yung mga mambabatas natin. So, ibig sabihin, yung power of the purse belongs to the Congress, pero yung paggamit ng pondo belongs to the Executive. So, yung Executive has the power to align, so yung realign yung mga budget, hindi yan kapangyarihan ng mga mambabatas natin. At kailangan lamang ay sundin yung specification. Kailangan, paano mo magagamitin yung pondo, dapat
naka-outline yan. So maliwanag dapat kung saan pupunta yung pondo. So as far as the DBM is concerned, medyo conscious din sila. Even yung bicameral conference committee hearing, no, yung Senate at Congress, ay conscious sila doon sa mga ibinabang alituntunin ng Korte Suprema tungkol sa paggamit ng ating kaban ng bayan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.